Iniulat ng Pangasinan Provincial Health Office na wala pang naitatalang kaso ng Mpox o Monkeypox sa lalawigan. Gayunpaman, 2 individual na ang kanilang sinusubaybayan dahil sa pinapakita nilang mga sintomas na may hawig sa nasabing sakit. Ayon kay Dr. Maria Vivian V. Espino, ang officer in charge ng PHO, na negatibo na ang naging resulta ng pagsusuri sa unang individual habang kasalukuyan pang inaantay ang resulta ng confirmatory test ng ikalawang individual. Parehong galing sa labas ng lalawigan ng 2 pinaghihinalaan at sinasagawa na ang contract tracing upang matukoy ang mga taong nakasalamuhan nila. Inilarawan ni Dr. Espino ang mga sintomas ng Mpox na may pagkakahawig sa chickenpox gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pamamaga ng lymph nodes at pantal sa balat. Gayunpaman anya, ang pagkakaiba ay nasa paglaki o pagbukol ng pantal dahil ang pantal ng monkeypox virus ay may lumalabas na nanaupas na kulay puti o dilaw kung saan ito ang madalas na mas nakakahawa. Pinaliwanag din niya na ang mga paraan ng pagkalat ng virus ay sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, sexual transmission, respiratory droplets gaya ng pag-ubo at pagbahinga at sa pamamagitan ng mga kontaminadong gamit tulad ng damit. Bagamat maaaring mahawaan ang sinumang edad, sinabi ni Dr. Espino na ang kasalukuyang variant ng Mpox ay Clade 1 na nangangahulugang hindi nakamamatay at nangangailangan lamang ng supportive treatment. Hinikayat naman ng PHO ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga sintomas at makipag-ugnayan sa kanilang mga health center kung may alinman sa mga ito. Pinag-utos din nila ang pagsunod sa mga hakbang sa kalinisan tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask sa mga matataong lugar, pagpapanatili ng kalinisan ng mga gamit at paglilinis ng tahanan. Handa naman anya ang PHO sa anumang pangangailangan upang tugunan ang posibleng pagkalat ng Mpox at patuloy ang kanilang information campaign tungkol sa sakit at sa mga paraan upang makaiwas dito. With regards po sa Mpox, kasalukuyan po tayong nakatutok ng mga posibleng kaso po dito po sa ating probinsya, sa probinsya po ng Pangasinan. Sa ngayon po, 2 pa lang po yung ating suspects po. Yung unang kaso po natin, it was ruled out na hindi po siya Mpox. So, ngayon po, meron tayong isang suspect na naman. We were thinking it's Mpox po, so we made a confirmatory test and we are currently waiting for the results. So as of now, officially speaking po, wala pa po tayong kaso ng Mpox sa probinsya ng Pangasinan. Yung Mpox po kasi, ito ay para siyang chickenpox din. So usually, ang simptomas na kailangang bantayan is nagkakaroon po sila ng fever. So after fever, meron din po aside from fever, meron din po silang muscle aches, tapos meron silang swollen lymph nodes, tapos meron din po silang lumalabas na mga rashes. Sa mga unang araw, ang rashes po ay flat red spots only. And then yung eventually, as it progresses po, nagiging raised, tapos para siyang may tinatawag nating papule. Meron po siyang hard bumps. And then eventually po, nagkakaroon siya ng tubig sa loob. So ito po yung tinatawag nating vesicles. And then, magkakaroon ng pus, blisters, ibig sabihin may nana na po siya. So parang may kulay yellowish or minsan puti. And then, yun po yung ating tinitest to make sure that it's Mpox po. Yung sa kanya po, nagkaroon po siya ng fever for 3 days. Tapos nung wala na po siyang fever, kasi just like any other viral diseases, fever, meron siyang muscle aches, and then nung wala na po siyang fever, tsaka po lumabas ang kanyang rashes. Actually, this usually happens po any kind of viral infection, kahit sa measles, kahit sa chickenpox. Nagkakatalo na lang po dito is since we have Mpox ngayon po, it's another emerging infectious diseases, then we have to do confirmatory tests. Pero just like any other viral diseases, proper measures done po is to do isolation and follow proper protocols, measures on how to prevent the spread of such infectious diseases. Consider suspect pa din unless the confirmatory result is lumabas na po. Then that's the only time that we can say we have a case of Mpox in Pangasinan. So yung isa, we had one suspect before, but it turned out it was negative. So
hindi po siya Mpox. And then yung latest po natin, we have another suspect, but we are still waiting for the confirmatory result po. Actually po, nakakahawa po talaga to. So, usually, pagka ikaw ay infected, parang 3 to 4 days, yun po yung tinatawag na incubation period. Tapos magkakaroon siya ng fever. After po niya magka-fever, it only becomes infectious pag meron po siyang simptomas. So, usually po, the most contagious period is kapag lumabas na po yung rashes at mag-start na pong mag-slough off yung scabs. So, pag lalabas na po yung crusting na po, yun po yung parang highly contagious po yung pasyente. Actually, the mode of transmission of Mpox is through direct contact. So, yun po yung like sa mga mahiling magpamasahe, basta po there's direct contact, malaki po yung chance that you can get infected. So, aside from skin-to-skin contacts, so the same with parang it could also be yung sexually transmitted also because there's skin-to-skin contact. Another way of transmitting it is through respiratory droplets. So pagka umubo or bumahin, yun po, pwede po tayong ma-infect also. And then another is contact with contaminated objects like clothing, yun din po, you can also get infected. Yes po, actually galing din po sila sa ibang lugar and then bumalik po sa ating probinsya, pero we are already doing contact tracing just to make sure at least we know, nabigyan na rin po namin sila ng advice na kung sakali magkaroon ng ganitong mga simptomas, they already know what to do. Of course, ang pinaka-importante pa rin po to prevent this is malaman po ninyo yung mode of transmission. So, if we can get away sa mga pagpunta sa mga massage parlor, yung mga yun po, and always keep your hands clean. We should always wash our hands. In the absence of parang lavatory and soap, still 70% alcohol is another option. And of course, adherence to infection control measures like kailangan po tayong mag-wear ng mask kapag ay nasa area na matao because we cannot prevent na talagang magkakaroon tayo ng close encounter with somebody who has cough and colds. And let us be very careful also of our clothing. Let's make sure na hindi natin ibabalik yung ating mga damit. We need to wash it and always keep our house clean and disinfected also po. So those are few things that we should do in order to prevent Mpox. Yes po, kahit anong edad pwede pong matamaan, pero so far wala pa naman po tayong nakikitang death secondary to Mpox. So hindi naman po siya ganun ka-fatal because we only give supportive care. Kasi may sinasabi po tayong dalawa kasing variant, pero so far yung monkeypox virus na identify is clade 1. So this is less fatal, it is self-limiting, and all we need to do is to only give supportive treatment. Para sa programang Bombohanay Big Time Patrol numero 5, Bombo Oliver Dacomus nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!